Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, "Hello there's good day. Ang masasabi lang namin wag never na niyong galawin ang Kimpaw. Kung may gustong makinig or makipartner kay Pau sa iba na lang. Huwag niyong gamitin ang isang artista para lang sumikat kayo. Kaya di kami payag na maghiwalay ang Kimpaw. Dapat na happy kami na in true life ay sila na at lumagay na sa tahimik. We love Kim Pao." So maraming salamat po sa komento, Ginang Edetana Donza. Yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi. Sana po wag na nilang pakilaman pa ang nananahimik na tambalan na kung saan ay tinatangkilik po ng marami. Kasi tayo naman mga kakimpaw, di ba, hindi po tayo susuporta sa magkaibang project or magkahiwalay po na project ni Kim and Paolo Avellino. Kasi tayo po ay nabuo para sa Kim Pao, para kay Kim and Paolo. Kaya kung magkakaroon po sila ng separate na project together, syempre mahati po ang supporters. Yung supporters ni Paolo, yun lang po yung susuporta, diba? Then yung supporter ni Kim, hindi po yung susuporta. Sa project po mismo ni Kim, susuporta yung mga team Kim, hindi po ba? Kaya sana yung iba wag na pong gamitin pa si Kim or si Paolo para lamang po mapag-uusapan sila. Please lang, tama na, 'di ba? Kasi sila po ang nagsisimulan po ng pag-aawayan po ng mga fanay. Dahil alam niyo mga kakimpa, wala naman po talagang dapat pag-awayan, di po ba? Kasi napaka-okay po ni Nadine Lustre and Kim Chuan, di po ba? They are very good friends, kaya sana yung ibang mga panay, wag na pong gawa ng issue ang tungkol dito. Manahimik na lang tayo para tahimik din po ang both na panig. So maraming salamat po sa komento. Ginang Edetana Donza, God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. Next comment naman mula po ito kay Ginang Rizalina Fesquebec. Sabi niya dito, "Good day, Dres. I'm here again para makinig sa inyong updating regarding sa ating idol Kim Pao couple. Dres, I'm so glad to hear my name here and you mentioned my comments. Thank you. Marami talagang gustong kumapit or kahit konting malapit sa ating idol kasi powerful couple talaga sila at maraming naiinggit at gusto kahit konting malink lang ang name nila. Makikita rin doon sa ASAP na lumalapit din ang husto si Vel M kay Paulo kahit nasa tabi rin niya si Don. Naalala ko noon na nakikiusap si Vel kay Paulo na kunin din siya at itry siya kasi crush niya si Paulo pero that time hindi siya pinansin ni Paulo kasi nga, di ba ayaw ni Paulo ng babaeng walang delikadesa sa sarili at ayaw din ng malande. Pero talagang pinipilit ni Vel M na mapansin siya ni Paulo and I hope na hindi mangyari na kumapit ang parang linta si Vel M. Ang kimpaw natin kaya tumatatag kasi alam nilang dalawa ang kanilang boundary. They respect each other at alam din ni Paulo na walang second chance si Kim and that he respect her words. At si Paulo naman ay talagang mahal si Kim, kaya ingat din siyang malink sa iba. I really love these two couple. I'm also a senior at ngayon lang ako talaga sumubaybay sa isang tandem at naging powerful couple. Wish them both well and looking forward na magbuo na sila ng kanilang sariling family. God bless them both and also you others. Thank you and bye for now from Norway. Maraming salamat po sa komento and shoutout po sa inyo dyan sa Norway. Ginang Rizalina Fest, Quebec. Maraming salamat at mag-iingat po kayo dyan. Yes, tama po kayo sa inyong mga sinabi na talagang ang dami pong gustong dumikit kay Kim and Paolo Avellino kasi sila lang po talaga yung talaga namang sikat at pinag-uusapan mga kakimpaw sa lahat po ng artista. Sila yung laging in, sila po yung hindi nawawala mga kakimpaw
'di ba, sa kasikatan. Kaya sana irespeto na lamang din po ng iba ang boundary meron si Kim and Paolo. So maraming salamat po sa komento, Ginang Rizalina Vesquebec. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa hapong ito. At unahin na nga natin pag-usapan. Ito pong trending in the Philippines. Syempre, trending ang Asa Pamilya with Kim Pao. Number 9 trending in the Philippines ay ang Kim Pao Always Together. Grabe talaga ang mga Kim Pao fans or ang mga supporters ni Kim and Paula Avellino, no? Talagang nagtutulong-tulong po sila para po mapanatili sa trend ang kanilang mga hashtag na sumusuporta po sa tambalan ni Kim and Paula Avellino. Talaga namang walang katumbas sa inyong pagsuporta sa kanila. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw itong pinost ni Kim Chu sa kanyang ex account. Ito po yung picture ni Nadine Lustre and Curtis Kim Chu and syempre ni Vice Ganda na kung saan ito po yung version na pinapangit po sila mga kakimpaw pero still maganda pa rin silang lahat. Sabi nga po ni Kim Chu, "Hi Sandy, sana crush ka na ng crush mo this time." So ito na lang mga kakimpaw, sana makita po ito ng mga fanay ng ni Nadine Lustre. Diba na wala namang dapat pag-awayan, hindi po ba okay na okay si Kim and si Nadine Lustre. Kaya sana lang wag na pong mag-away yung both na panig. Kasi po dyan po nagkakagulo mga kakimpaw eh. Okay na okay naman po yung samahan po ni Kim and Nadine. Kaya wag na sanang mag-away ang magkabilang panig. Samantalang next topic naman tayo, yayanigin po ni Kim ang inyong gabi. Mamaya po yan dahil meron po siyang bagong announcement by ngayong araw. 8 p.m. po yan, ilalabas po ni Chinita Princess ang kanyang bagong upload na vlog sa kanyang YouTube channel, ang Sold Out the Story Behind My Closet Bazaar ngayong 2026. So meron pa po palang story behind sa mga closet bazaar na tininda po ni Chinita Princess na kung saan ay na-sold out na. Hindi na po naabot ng February 1 kasi 2 days lang sold out agad-agad ang kanyang pa-bazaar. Grabe din mga kakimpo kasi napakamumura tapos mga branded pa yung mga damit ni Kim Chu. Tapos 50 to 2,000 lang nagre-range. O saan ka pa? Tas ilang beses lang yung nasuot. So parang bago pa talaga yon mga kakimpaw. Kaya kung gusto niyo pong mapanood at malaman ang behind ng story po ng Closet Bazaar ni Kim Chu nitong January 28 mga kakimpaw, panoorin na tumutok po tayo dito dahil for sure may maiiyak dito mga kakimpaw. And syempre may makaka-relate din kay Kim Chu na talaga namang kahit gusto mong i-keep yung isang bagay, kailangan mo nang i-let go nang sa ganon, mas makamove on ka na, mas makapagsimula ka na ng bago. So, kita-kits mamaya sa YouTube channel ni Kim ha. So, paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.